Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Narito muli tayo upang maglahad sa inyo ng mga nakakatakot na karanasan na ibinahagi sa atin ng ilan sa ating mga tagapakinig. Sana ay maibigan nyo at pagdulot sa inyo ng takot. Hindi ko po alam kung paano ko bang sisimulan ang liham na ito. Hanggang ngayon po ay parang nanginginig pa rin ako o mas madaling sabihing natatakot. Dahil sa nagugunit ako ang mga kaganapan habang isinusulat ko ang aking kwento. Alam ko pong mahihirapan ang mga tagapakinig na paniwalaan ang lahat ng isasalaysay ko. Pero ito po ang paraan ko upang maibsan ang bigat na dinadala ko at kahit papano ay mabawasan ang aking takot. Taong 2000 po ito. Sariwa pa sa isipan ko na Biyernes Santo nang mangyari ito. Nagdesisyon kaming magbakasyon sa isang lumang resort sa probinsya. Kami ni Jenny, Marco, Leia at ni Vince. Lahat kami ay mga call center agents sa isang kumpanya. Pagod na rin po kasi kami sa mga puyatan at walang katapusang calls. Kaya naman nakahanap po kami ng isang tahimik na lugar para sana makapagpahinga. Nakita namin ito sa isang Facebook post na nag-aalok nga po ng murang rental sa resort nila. Itago na lamang natin ito sa tawag na Hacienda Verde Resort. Isang lumang resort na nag-aalok nga ng napakamurang accommodation. Masyado itong mura para sa isang resort. Pero dahil nga po sa gibit ang budget namin, nagdesisyon kami subukan. Alam niyo naman po tayo mga Pilipino kung saan makakatipid. Doon tayo. Pagdating namin doon, agad namin napansin ang kakaibang oras sa lugar. Lumang-luma na po ang estruktura. Parang hindi nang naaalagaan pa. Ang swimming pool naman po ay halos malumot na po ang gilid. Although malinis naman po yung tubig, subalit ang kapaligiran po nito ay mahalata mo po ang kalumaan. Ang reception area, tila bang walang gumagamit. Parang matagal na panahon nang nakatenga. Nakita namin doon ang tagapagbantay. Isang matandang lalaki na nakasuot po ng kupas na damit at kupas na maong na pantalon at tila bang nagulat nang nakita kami. Sigurado ho ba kayo na dito ang tungo nyo at dito kayo magpapalipas ng gabi? Wala po akong nalalaman na tumatanggap ng muli ng mga bisita ang resort na ito. Tanong ng matanda sa amin. May halong pag-aalinlangan ang tingin niya at tila bang gulat na gulat at hindi makapaniwala na naroroon na po kami. Abo, nagpa-reserve po kami sa online booking nyo. Sagot naman ni Vince. Ang pinakamalakas ang loob sa aming lahat. Huminga ng malalim ang matanda at umango. Oh, sige. Pero tandaan nyo, huwag kayong lalabas ng kwarto nyo pagsapit ng hating gabi na. Napatawa na lamang si Vince. Bakit po? May multo? Biro nito. Pero hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, yumuko ito at iniabot sa amin ang susi sa aming kwarto. Hingaw ang pinakamainam na kwarto para sa amin. Unang gabi pa lamang, may kakaibang naramdaman na kami. Habang nasa by pool area nga kami, naramdaman namin ang biglang paglamig ng hangin. Si Leia na dating masayahin nga, parang napansin namin na bigla na lamang naging tahimik at parang wala sa sarili. Parang walang gana. Leia, ayos ka lang ba? Tanong nitong si Marco. Dahang-dahang tumingala si Leia at nakatingin sa may dako ng guest house. Sinundan namin ang direksyon ng tingin kung saan nga siyang nakaturo. At doon namin nakita na sa isang bintana sa itaas,
may nakasilip na isang matandang babae. Alam namin matandang babae ito dahil sa kanyang kasuotan na napakahabang tila pangdulog. Isa pa ang itsura nito, payat, kulubot. Ngunit alam namin hindi ordinaryong nakikita namin dahil sa wala siyang ulo. Sabay-sabay kaming nagpamadaling bumalik sa kwarto. Nagsiksikan kami sa iisang kama at pilit na ninilibang ang mga sarili at kinukumbinsi na baka maaaring namalikmata lamang kami at baka naman may ibang guest doon sa resort na yon na hindi namin nalalaman. Nilibang uli namin ang aming sarili sa paggamit ng cellphone. Pero pagsapit pa lamang ng alas 12, may kumalabog sa pinto. Isang mabigat na tunog na para bang bumabangga mula sa labas. Ano yun? Bulong nitong si Marco. Walang gustong kumalaw. Nanginginig kami lahat sa takot. Sunod-sunod ang kalabog, kasabay ng tunog ng mga kuko na tila bang humahagod sa kahoy na pintuan. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Isang boses ang narinig namin mula sa labas. Mahinang boses na tila bang nahihirapan at nagmumula sa isang matandang babae. Hindi kami gumagalaw. Pinakinggan lamang namin ang unti-unting pagdakas ng kanyang iyak. Nang tila wala nang tunog pa mula sa labas, napagdesisyonan kong sumilip sa maliit na butas na nasa may pintuan. At halos iwanan na ako ng aking katinuan dahil sa mga nakita. Ang tandang babae, nakaputi. Duguan ang pugod na leeg nito. Wala ang ulo, pero gumagalaw ang kanyang katawan at para bang naghahanap ng kung ano pa man sa pasilyo. Pabalik-balik ito at paminsan-minsay kumakatok sa aming pintuan. Hindi ko po alam kung papaano siyang nakakatayo, pero ang alam ko po ay hindi dapat yung nangyayari. Isa pa, iniisip ko na maaari kayong multo ito. Subalit kinukontra ito ng isipan ko. Dahil nasa kung multo ito, dapat ay pareho sa mga napapanood namin sa telebisyon. Dapat ay animoy mga usok-usok lamang ito. O tila ba aparisyon ng isang tao na tila bang tatago sa pader. Subalit iba ang itsura ng pugot na babae nito dahil sa tilang isang normal na tao ito na wala nga lang ulo at naglalakad. Isa pa ay hindi siya tumatago sa pintuan namin at kumakatok pa nga na. Napasigaw po ako at biglang tumigil ang lahat. Nang tingnan ko po ulit ang butas, wala na ang matandang babae. Tahimik na ang paligid. Pero alam namin na hindi pa tapos ang lahat ng kababalaghan na maaaring mangyari sa loob ng resort na yon. Hindi na tayo maaaring magtagal pa dito. Bukas sa bukas ay aalis na tayo. Kaya pala ang mura-mura ng bayad dito. Halos ibigay na lamang nila ng libreng accommodation. Yun pala may mga kasama tayong multo dito. Galit na sambit nitong si Marco. Sinang-ayunan namin itong lahat. Kinabukasan, agad kaming nagpasya na umalis. Habang nagmamadali kaming mag-impake, lumapit naman sa amin ang matandang tagapagbantay. May nakita kayo, hindi ba? Tanong ng matanda sa amin. Wala naman kaming magawa kundi ang tumango na lamang. Ang resort na ito, dati itong sementeryo noong araw. At ang matandang babaeng nakikita nyo, siya ang tagapagbantay ng sementeryo na ipinapatay ng di umano'y may-ari ng resort na ito upang makuha ang lupa dahil nga sa hindi itong pumapayag na masira ito. Malupit ang sinabit ng matandang yan. Pinutol ang ulo at itinapon sa hindi pang matagpo ang lugar. Kaya naman hanggang ngayon, nagpaparamdam siya. Hinahanap ang ulo sa buong lugar ng resort na to. Lahat ng mga sumubok na umupa sa resort na to hindi nagtagal. Kaya naman nagsara kaagad ang negosyo. Hindi pumapayag ang pugot na multo
na mapakinabangan ng resort. Mabilis naman kaming sumakay sa sasakyan namin paalis. Pagbalik namin sa lungsod, wala ni isa man sa amin ang gustong pag-usapan ang nangyari. Pero gabi-gabi, sa panaginip ko, nakikita ko pa rin siya. Nakaputi, duguan, at hinahanap ang kanyang nawawalang ulo. Kaya sa mga nakikinig nito, mga kaibigan, huwag niyo pong gawin ang parehong pagkakamaling ginawa namin. Huwag kayong pupunta sa isang lugar na may murang presyo at may mga nakatagong madilim na kasaysayan. Matuto magpatyag at huwag maging kuripot dahil malay mo, buhay mo ang maging kapalit nito. Masaya ang maglakbay, tumuklas ng maraming lugar at mga bagay-bagay, lalo pa kung dito umiikot ang iyong hanapbuhay. Ngunit isang bagay lamang ang matitiyak ko, na hindi na akong kailanman babalik pa. Sa bayan ng San Roque, isa itong liblib na bahagi ng isang isla sa Kabisayaan. Ang mga bagay na nakita ko, ang mga tunog na narinig ko, at ang nakakikilabot na bagay o nilalang na hindi ko maipaliwanag magbasa hanggang ngayon, kailanman ay hindi nang mabubura pa sa isipan ko. Ipinadala ko po ang kwentong ito upang maibahagi sa ating mga tagapakinig ang maikling kasaysayan ng bangungot at katatakutan sa aking buhay. May mga lugar sa mundo na hindi na dapat nating puntahan pa. Isa na rito ang kantin sa isang paaralan ng San Roque. Isa po akong kusinero na naglalakbay sa iba't ibang bayan upang magtrabaho sa mga maliliit na kainan, kantina o kahit saan man na kailangan ng aking serbisyo at karunungan. Minsan ay naialok sa akin ang trabaho sa isang baryo na tinatawag na San Roque. Hindi ako nagdalawang isip, matahimik daw ang bayan, mura ang mga bilihin, at ang naialok sa akin ay ang trabaho sa kantina ng paaralan. At bang matagalan nito, isang bagay na bihira sa aking linya ng hanapbuhay dahil sa kadalasan ay mga kontrata lamang ang nakukuha ko. Ang sabi ng prinsipal, nagkaroon sila ng problema sa kanilang dating kusinero. Wala nang ibang paliwanag pa. Ngunit may kabigatan ang pagtingin sa akin ito habang ikinakwento ang kasaysayan ng kanilang paaralan. At tila bang hirap akong paniwalaan ang sinasabi niya na payapa ang kanilang paaralan at walang problema dahil sa taliwas ang sinasabi ng kanyang mukha. Sa mga unang araw at linggo ko doon ay wala naman akong napansing kakaiba. Ang kusina ng kantina ay luma, ngunit paayos. Malinis, malawak ang silid, maging ang mismong kainan. May amoy ito ng pinaghalong lumang kahoy at mga usok at lumang mantika na tila bang kumapit na sa mga dingding nito. Sa tuwing mag-isa akong naguhugas ng mga kaldero, matapos nga ang taktang oras ng pananghalian, nararamdaman kong may nakatingin sa akin, isang presensyang mabigat, malalim at hindi ko may paliwanag. Sa una, inisip kong imahinasyon ko lamang siguro dahil nasa bago pa lamang ako sa lugar, baka namamahay pa ako. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat. Huli na nang matapos kong linisin ang kusina, nakaalis na ang ibang empleyado at ako na lamang ang natira. Nang patayin ko na ang huling ilaw, biglang may kumalabog sa loob ng pantry at napatigil ako. Naisip ko na siguro dagalang naman ito. Kinukumbinsi ko ang sarili ko para mawala ang takot. Subalit nang lumingon ako, doon kong nakita ang nagawa ng ingay. Sa loob ng madilim na pantry, isang malaking anino ang gumagalaw.
At hindi itong daga. Hindi itong tao. Animoy isang babae. Malaki. Napakataba. May kulubot na balat. At ang mukha niya. Nang buksan ko ang ilaw. Diyos ko. Hindi ko maalala kung paano ko pang nagawang titigan ang itsura nun. Subalit alam kong hindi dapat iyong umiiral sa mundong ito at hindi nabubuhay. Ngumiti siya sa akin ng pagkalawak-lawak na pagngiti na tila bang nagugutom at natatakam. Gusto kong tumakbo pero hindi po makagalaw ang mga binti ko. Hindi siyang lumalapit sa akin. Hindi siyang kumikilos. Subalit nararamdaman ko ang napakalamig na presensya na bumabalot sa buong kantina. Sa isang iglap, pumigat ang aking katawan. Para bang hinghila akong pababa. Narinig ko na lamang na biglang may bumulong sa akin. Nagugutom ako. Napapikit na lamang ako. Nadasal. Nakiusap na kung sino man ang nakiking sa akin ay tulungan ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala nang matabang babae. Ngunit sa sahig ng pantry, may bakas ng malalaking paa, basa at puhang nagmula sa kung saan. Hindi ko nang kinailangan pang magantay ng iba pang dahilan at babala. Iniwan ko na ang lahat ng gamit ko sa loob ng kantina at agad akong lumabas ng paaralan. Patakbo, nagmamadalig, at labis ang takot. Kinabukasan naman ay pinilit kong umakto ng normal. Hindi ko pang maisip at may proseso sa aking utak kung totoo nga ba talaga ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Gusto kong makahanap pa ng pruweba. Ibig kong makahanap ng taong makakausap na may alam sa kababalagahang nangyari sa akin ng nagdaang gabi. Sa kabutihang palad, hindi naman ang nagparamdam pa sa akin o nagpakita itong matabang babae at sinisikap ko na rin na huwag abutan ng dilim sa loob ng kantina, lalo na sa loob ng pantry sa may hugasan. Lumipas ang araw, linggo, hanggang sa naging 3 buwan na ang pagtatrabaho ko doon. Akala ko ay wala nang problema pa at hindi na akong pagpapakitaan pa ng nakakatakot na itsura ng babae. Ngunit akala ko lang pala yun. Dahil sa mga sumunod na gabi, hindi po akong pinupakitaan. May isang bagong empleyado ang eskwelahan na madalas ay tumutulong sa loob ng kantina para sa kanyang extra na pagtatrabaho o sideline. Siya ang naiwan ng gabing iyon upang magtapon ng basura at magsara ng kantina. Sa kasamaang palad, kinabukasan ay nabalitaan ko na nasiraan ng bait ang lalaki. Nabaliw, nawala sa sarili, umiiyak at sumisigaw na may halimaw daw sa loob ng kantina. Doon ay natiyak ko na ang tinutukoy nitong lalaki ay ang parehong nilalang na nakita ko, ang matabang babae na nasa loob ng pantry. Pinalabas naman ang namamahala sa paaralan na may sakit na daw talaga ang lalaki at hindi kinaya ang lungkot, ang pagod at mga problema sa buhay. Kaya bumigay ang utak nito at nabaliw. Pinabulaanan nito ang tungkol sa halimaw na sinasabi nito na naninirahan sa pantry. Di umano ay katang-isip lamang ito dahil nga sa nababaliw na ito. Ngunit alam ko sa sarili ko ay hindi itong isang imahinasyon. Totoong umiiral ang dambuhalang babae at iyon na ang naging hudyat sa akin upang itigil na ang pagtatrabaho sa paaralan ng San Roque. Sa aking daan naman pauwi, habang nag-aantay ako ng bangka na masasakyan ko pabalik sa bayan, may isang matandang lumapit sa akin at nagtanong, Nakita mo rin ba ano?
Aniya nitong lalaki. Kahit hindi ko siyang sinagot, nakita ko sa kanyang mukha na alam niya na nakita ko nga ang nilalang. Si Manang Agata. Siya ang nakita mo. Dati siyang kusinera riyan. Kaya lang isang gabi, pinasok ng magnanakaw ang kantina. Binalak na kunin ang lagyan ng pera na siya ang nag-iingat. Hindi pumayag si Manang Agata at ipinaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang kaligtasan. Pero dahil nga dito, pinaslang siya ng mga magnanakaw at itinago ang katawan niya sa isang napakalaking kaldero. Simula noon, may mga usap-usapan na ng isang malaking babae na nagpapakita sa kantina, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ang ilan ay nakikita ito habang napapadaan lamang sa paaralan. Ang ilan naman, hindi nagtatagal sa trabaho dyan. Umaalis sila, oras na makita nila ito. Hindi na silang nagtatagal pa. Ewan ko ba bakit ikaw inabot na ng ilang buwan ay naririyang ka pa rin. Iho, tama ang pagpapasya mo. Hindi sapat ang trabaho mo sa paaralang yan upang isugal mo ang buhay mo. Ito ang mga salitang binitawan nitong matandang lalaki na hindi na sa aking nagpakilala pa. Labis ang pasasalamat ko sa pagdedesisyon ko na umalis na doon. Hanggang ngayon, hindi ko pong alam kung papaano akong nakaligtas doon. Siguro ay dahil na rin sa madalas kong pagdarasal at paglapit sa Panginoon, kaya ginabayan niya ako. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari sa mga susunod na nagtrabaho doon at mga nakuha nilang kusinera sa kantina. Ang tanging alam ko lamang, kailanman ay hindi na po akong babalik pa. At kung ikaw, nagbabalak kang dumaan sa bayan ng San Roque, isa lamang ang pakiusap ko. Huwag kang magpapaabot ng gabi nang mag-isa dahil malay mo, nariyan lamang si Manang Agata. Isang malamig na gabi sa inyo, Mr. Narrator. Ibig ko lamang pong ibahagi itong aking kwento tungkol sa inakala kong isang ordinaryong bakasyon lamang. Ibig kong ibahagi po ang bangungot na halos nang sumira sa aking katinuan. Nangyari ito sa isang probinsya na tila bang kinalimutan na ng panahon. Hindi ko na lamang pong babanggitin pa ang pangalan dahil baka sa pagsulat ko nito, muling mabuhay ang kasamaan na nakita ko roon. Dahil nga po sa taga Maynila ako, nasabi ka kong maranasan ang simpleng buhay sa probinsya. Isang kaibigan mula sa trabaho ko ang nagaya sa akin na magtungo nga sa kanilang bayan upang makapagpahinga at magbakasyon. Masaya ang mga unang araw namin doon. Sariwa ang hangin, napakasarap na mga pagkain at sobrang babait ng mga tao. Ngunit isang gabi, nang mapagpasya naming dalhin sa ibang level ang kasiyahan, ay nagbago ang lahat. Pakilala ko sila Miguel, Arman at Luis, mga kababata ng kaibigan ko. Matapos ang ilang bote ng alak, ay nagmungkahi ang isa sa mga kaibigan nila ng isang sabihin na nating adventure sa gabing iyon. Di ba matatapang kayo? Bakit kaya hindi tayong pumunta doon sa kinakatakutang lugar? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Sabi nitong si Miguel. Nagyaya ito sa isang abandonadong ospital. Dahil nga sa may impluwensya na rin ng alak ang lahat. Lahat kami pumayag. Madaling araw nang makarating kami sa abandonadong ospital, dala-dala ang owner-type jeep ng isa sa mga kaibigan namin. Lumang-luma na ito at kahit pa sa labas pa lamang ay mararamdaman mo na ang napakabigat na enerhiya. Ang mga dingding ay tinabunan na ng mga lumot at ang mga bintana ay basag na. Sa loob, ang amoy ng amag at kalawang na tila bang nagdaragdag sa pakiramdam ng takot at kaba.
Ngunit dahil nasa nagpapaligsahan kami kung sino ba ang pinakamatapang, ay pilit kong ibinaksi ang takot at nagpanggap na maayos lang. Nasa ika-4 na palapag na kami nito nang may marinig kaming mahina at mahaba ngunit basag na halakhak. Teka, may iba bang kasamahan tayo? May naiwan ba sa labas? Wala no, tayo lang. Sagot ni Luis. Napalunok ako. Lahat kami ay nakatitig sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas. At doon namin siyang nakita. Isang nurse, nakadutang sa ere. Marahang umiindayog na tila bang may humihila sa kanyang leeg. Ang kanyang ulo ay nakayuko lamang at ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Ngunit nang ito'y unti-unting lumingon sa amin, bumungad ang kanyang dugoang mata. Malalim, hungkag, at puno ng pagpapahirap. Biglang pumutla si Arman at napasigaw naman si Luis. Sumunod ang nakakapangilabot na tunog ng tali na unti-unting pumipitik habang siya ay bumababa papunta sa amin. Tumakbo na kayo! Hindi tao ang isang yan! Sigaw ni Miguel. Nagmamadali kaming bumaba. Ngunit sa hagdanan ay may naghihintay sa amin. Isang lalaking Hapones. Puting-puti ang mga balat. Punit-punit ang unipormeng pangdigma. Sa halip ng mata, tila pawang itim lamang ang nakikita namin. Nang umanga ito, wala akong nakitang dila. Isang maitim na butas lang. At mula doon ay lumabas ang isang nakakabinging hiyaw na parang galing sa ilalim ng lupa. Nagkanya-kanya kami ng takbo. Hindi ko na alam kung nasaan ang mga kasamahan ko. Narinig ko na lang ang kanilang mga sigaw sa iba't ibang sulok ng ospital. Sa likod ko, ramdam ko ang mabilis na paglapit ng multong Hapones. Naramdaman ko ang malamig niyang hininga na parang nasa may likuran ko na lamang talaga. At noon ko na lamang narinig ang bulong ng nurse. Tila bang nasa kabilang gilid ko ito. Huwag kang lilingon. Huwag kang titigil. Tumakbo ka. Bilisan mo. Pinilit kong lumabas. Dumaan sa madilim na pasilyo. Patuloy sa pagtakbo. Hindi ko nang inisip pa kung saan akong dadaan. Basta kailangan kong makalabas. At nang sa wakas ay makalambas ako sa pintuan. Bumagsak ako sa putikan. Hingal na hingal. At nanginginig. Tila nawala ang bigat ng paligid. Pati ang pagkalasing ko ay nawala. Tahimik. Masyadong tahimik. Hindi ko nang nakita pa ang iba kong kasamahan. Wala sila. Kinabukasan, bumalik ang mga residente sa ospital upang hanapin ang mga kasamahan ko. Ngunit kahit isang bakas ay wala silang nakita. Walang dugo, walang katawan. Para bang hindi silang kailanman sumama sa akin. Para bang ako lamang mag-isa ang pumunta doon. Nang tanungin naman ako ng mga residente na hininga ko ng tulong kung sino-sino ba ang mga kasamahan ko at ano ang mga pangalan nito. Nagulat sila at nagtaka sa mga sinabi ko dahil hindi isa sa pangalang binanggit ko, maging ang bago kong katrabaho ay hindi nilang kilala. Wala umanong mga ganong pangalan doon. At ayon pa sa ibang nakakita sa akin, noong gabing bago akong pumunta sa lumang ospital, ay mag-isa lamang akong nakita nilang naglalakad. Walang kasama, walang kaibigan. Umalis ako ng probinsya nang hindi lumilingon pa. Pero mula noon, hindi na akong nakatulog pa ng mahimbing. Lagi kong nararamdaman ang malamig na hininga ng Hapones at ng nurse. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko ang pagsigaw ng mga
inaakala kong kaibigan ko. Huwag kang lilingon. Huwag kang titigil. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Sana ay mabasa niyo po ito. At para sa ating mga tagapakinig, kung sakaling minsan ay yayain kayo ng mga akala niyong kaibigan niyo, alamin niyo muna kung mga tao ba sila. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Nestor, isang security guard. Sumulat po ako ng kwentong ito upang maibahagi po sa inyo ang aking karanasan. Upang ipaalam sa sino mang nakikinig dito na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat pinapaliwala. Nakatanggap po ako ng trabaho bilang bantay sa isang lumang paaralan na nasa isang liblib na baryo sa Iloilo. Matagal nang abandonado ang eskwelahang ito, ngunit may nagmamay-ari pa rin ito at gusto nilang tiyaking walang sasakop o walang manghihimasok sa kanilang lupa at magnanakaw ng mga gamit. Wala akong ideya kung bakit, pero tinanggap ko po ang trabaho kahit puro lang ang sweldo. Sa totoo lang, kailangan ko talaga ng pera ng mga panahong iyon. Sa mga unang gabi ko ng pagbabantay, maayos naman ang lahat. Wala akong naging problema. Ramdam ko ang kapayapaan ng lugar. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Nobyembre. Dito na akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa loob ng eskwelahan. Ang katahimikan ay parang may bumabalot na aninong nagmamasid. Ang mga bintana nabasag at ang mga silid-aralan ay puno ng kakaibang aura, lalo na't binapalot pa ito ng hamog. Subalit ang mas nakakatakot ay ang pakiramdam na may nakatingin sa akin sa dilim habang nakaupo ako sa aking outpost. Biyernes ng gabi, nagsimulang magpakita ang mga maiitim na anino. Hindi kang basta-bastang anino lamang. Malalaki sila, matatayog at walang mga mukha. Sa tuwing titingnan ko sila ng direkta, nawawala sila sa aking palingin. Ngunit sa gilid ng aking mata, nananatili silang nakatayo, nagmamasid, hindi gumagalaw. Nagsunod na gabi, may narinig akong yapak sa hallway kahit na ako lamang ang taong naroroon. Nang silipin ko naman ang pinagmumulan, wala naman akong nakita. Inakala ko na maaaring pusa lamang. Ngunit nang ibalik ko ang aking paningin sa harapan, naroroon na naman sila. Mas malapit, mas marami. Mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mga nilalang na hindi ko dapat na nakikita. Nagsimula na akong hindi makatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko po ang aking mga mata, nakikita ko sila sa likod ng aking talukap. Minsan, pakiramdam ko ay humihinga silang malapit lamang sa aking tenga. Hanggang sa isang gabi, habang ginagawa ko ang pagroronda ko, dahil nga po sa wala naman akong pagpipilian kundi ituloy ang trabaho ko at kailangan ko ng perang may papadala sa aking pamilya. Naroroon ako at halos papatapos na sa aking gabi-gabing pagroronda sa lahat ng pasilyo. Nang buong gusali, nang tila bang may kakaibang nangyari sa akin, dito akong binalot ng labis na takot. Nataranta na ako at mapapatakbo na. Sinusubukan kong tumakas. Ngunit sa bawat pintuang binubuksan ko upang makalabas, bumabalik po ako sa parehong lugar. Sa gitna ng madilim na pasilyo, sa harap ng walang mukhang mga anino. Hindi kong kinaya ang takot. Kaya namang tila bumigay ang utak ko at nawalan ako ng malay. Nang magising po ako ay naroroon pa rin ako sa pasilyo. Umaga na. Mabuti na lamang at walang nangyari sa akin. Ngunit dahil dito, nagpa siya akong itigil na ang pagtatrabaho ko doon. At sa susunod na araw nga po, kapag dumating ang katiwala ng may-ari ng lupa, magpapaalam na ako. Nauunawaan kita, iho. Hindi naman kita ang mapipilit at mapipigilang
itigil ang pagtatrabaho dito. Hayaan mo at sasabihin ko na lamang sa may-ari. Pero kung maaari lang, habang wala pa akong nakukuhang kapalit mo, maaari bang ikaw munang magbantay dito kahit naman lang hanggang mamayang gabi? Baka bukas ay makakuha na ako ng karelyebo mo. Parang awa mo na. Ako naman ang mapapagalitan ng amo ko kapag walang nagbantay dito at nalaman niya. Pagpapakiusap sa akin itong lalaki. Kaya naman pumayag na lamang ako. Naawa din ako na baka siya pa ang kagalitan at maapektuhan ang trabaho niya. Sa huling gabi ng aking panunungkulan, isang bungungot ang gumising sa akin. Nasa loob ako ng isang silid-aralan at ang mga anino ay unti-unting lumalapit. Hindi silang gumagalaw pero parang lumalapit sila sa akin tulad ng isang normal na tao. Parang dumudula sila sa sahig o mas tamang sabihin na lumulutang. Isa sa kanila ang lumapit ng husto at sa wakas, nakita ko kung ano ang nasa ilalim ng itim na kawalan ng kanilang mga mukha. Walang mata, walang bibig. Isang malalim at walang hanggang dilim lamang ang naroon na tilang hinihigop ang aking diwa. Hindi ko nang alam pa kung papaano akong nakalabas pa sa eskwelahan. Ang huling naalala ko lamang ay ang tunog ng isang matinis na boses na bumulong sa aking tenga. Huwag ka nang babalik pa. Pagmulat ko kasi nito ay nasa labas na ako. Hawak ang aking batuta, nanginginig at naniligo sa pawis. Dito nga po ay nagsumite na ako ng opisyal na resignation letter at iniabot sa tagapagbantay o katiwala ng lupa. Sinubukan ko pong kalimutan ang nangyari. Mahirap. At sa tuwing isasara ko nga po ang ilaw sa aking kwarto, tila bang nararamdaman kong naroon lamang silang nagmamasid. Minsan, sa patay-sinding ilaw ng daanan, mula sa aking trabaho, nakikita ko po ang pamilya na anino na nakatayo sa malayo. Hindi silang nawawala at alam kong hindi nila akong titikilan. Kung sino man po ang makakarinig ng aking kwento, mga kaibigan, mag-iingat po tayo sa mga inaalok na trabaho, lalong-lalo na sa mga liblib at abandonadong lugar. Dahil tatandaan nyo, may dahilan kung bakit siya naging abandonado. Lubos ng kumagalang, Nestor. Magandang gabi po sa lahat. Pangungunahan ko na po ang ating tagapakinig na sana ay huwag niyo po kaming husgahan. Ngunit sana ay huwag niyo ring baliwalain ang kwentong ito. Buwan ng Nobyembre. Ako at ang tatlo ko pong kababata, sina Mando, Erning at Kaloy, ay nakatambay lamang sa dating pwesto namin na nasa kanto nang lumapit sa amin ng isang matandang lalaki. Payat siya, lukot ang balat, kulubot ang mukha at halos wala ng mga ngipin. May inialok siya sa aming trabaho. May isang lumang apartment daw sa kanto ng Moriones na kailangang ayusin. Magandang bayad, libreng pagkain. Wala namang tanong-tanong, pumayag kami dahil nga sa mga tambay kami. Ang karagdagang pera o kahit kakaunting o kakarampot na pera ay malaking bagay na para sa amin. Wala kaming alam na ang trabahong iyon ang magdadala sa amin sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Pagdating sa apartment, agad naming napansin ang kakaibang aura nito. Patayog ang gusali, luma, at tila matagal nang walang umuupa o nakaupo pa. Ang mga pader ay may lumang pintura na nagbabalat-balat na. At ang hangin sa loob ay mabigat. Amoy luma. Para bang may bumubulong sa bawat sulok. Alam niyo po yung sa sobrang katahimikan, tila bang sumisipol ang hangin. Ngunit mas lalo kaming kinilabutan nang sabihin sa amin ng katiwala na kami lang daw ang taong naroroon. Wala kaming makakasama
sa paglilinis ng mga kwarto. Wala raw ibang nakatira kasi doon. Kaya nga gustong ipalinis ng may-ari upang maihanda sa renovation. Pero para sa amin, marami naman kami at magkakasama. Siguro ay ayos lang naman. Ngunit kahit pang lahat kami ay mga kalalakihan, nakaramdam kami ng bahagyang pagkabalisa at takot. Dahil ba sa matapos lamang ilang gabing pananatili namin doon, parang palagi kami may nakikitang gumagalaw sa dilim. Isang Miyerkules ng gabi, habang nag-uusap-usap kami sa isang silid kung saan kaming natutulog, nakarinig kami ng mga yabag sa pasilyo, mapagal, na parang kalusos ng tsinelas na hinihila habang naglalakad. May tao ba dyan bukod sa amin? Pasigaw na tanong nitong si Kaloy habang pilit na sinisilip ang madilim na pasilyo. Baka ligaw na pusa lang yan. Hayaan mo na. Baka aswangin ka pa. Pagbibiro ko lamang sagot. Pero alam kong may mali na talaga sa nangyayari. Kinabukasan, habang abala kami sa pagtatrabaho, bigla na lamang naputol ang martilyo ni Mando. Wala namang matigas na tinamaan, pero para bang may persang sumira dito. Naisip namin na malas lang siguro. Pero kita ko po ang nervyos sa kanyang mga mata. Mas lalong lumalabo ang takot namin nang sumabit nga po ang gabi. Itong si Erning, ang unang nakakita sa isang matandang babae. Nakadamit na pang simba, mahaba ang kulay abong buhok at lumulutang sa hangin. Tahimik siyang naglalakad sa pasilyo, pero hindi pong sumasayad sa pasilyo o sa sahig ang kanyang mga paa. Sinisilip namin ito pero parang hindi kaming napapansin. Parang dire-diretso lamang po siya at walang pakialam sa amin. Ito namang si Erning, dahil sa bahaging nakainom at lasing, tila hindi napansin na natatakot na nga kami dahil sa nakalutang ang matanda. Kaya naman bigla itong nagtanong. Nay, sino kayo? Bakit po kayong naririto? Bawal po kayo dito. Sambit nitong si Erning. Pero hindi sumagot ang matanda. Dahan-dahan siyang tila naglalakad patungo sa dilim. Sinundan pa ito ni Erning. Napansin niyang hindi nga lumalagapak ang mga paa nito sa sahig. Para bang hindi itong naglalakad pero naglalakad. Parang tumudulas lamang. Dito na siyang nataranta at kumaripas ng papabalik sa aming silid. Namumutla at nanginginig. Hindi namin malaman kung anong gagawin. Bakit pa naman kasing sa dinami-dami ng mga oras na magloloko siya, doon niya pang naisipan na magloko at magbiro sa matandang multo. Kinabukasan, may nadiskubre kaming butas sa sahig ng lumang apartment. Hindi ito basta-bastang butas lamang. Parang hinukay po ito at papunta sa ilalim ng gusali. Napatanong kami lahat kung ano yon. Parang may nakatago o nakabaon. Tama naman ang naging hinala namin. Habang mas inusisan namin ang lugar, natagpuan namin ang isang lumang altar sa ilalim ng gusali. May mga kandila, mga tila aninong nakaukit ang mukha sa dingding at sa gitna nito, isang malaking bato na may nakaukit na huwis ng mata. Hindi ko pong alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay nakatingin ito sa akin. Doon na nagsimula ang bangungot. Kinagabihan, nagising po ako sa tunog ng paghikbi. Pagmulat ko, nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kama namin. Hindi ko pong maigalaw ang katawan ko. Hindi kong maipaliwanag kung bakit. Pero alam kong hindi siyang dapat na naroroon. At iniisip ko na maaaring panaginip ko lamang ito. Nakatagilid ito sa akin. Subalit bigla itong humarap. At yung kong napansin, purado ang kanyang mukha. Ilabang black ko. Parang malabo yung paningin ko kapag mukha niya ang tinitingnan ko. Sinubukan ko pong sumigaw. Sinubukan kong gisingin ang mga kasamahan ko at katabi ko sa higaan. Subalit walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Pawang impit lamang at pupo humiglas. Hanggang sa tila bang iniwanan na lamang po ako ng aking ulirat. Kinabukasan, hindi na po namin kinaya pa.
Pare-pareho pala kami ng naranasan sa nagdaang gabi. Pare-pareho kaming pinagpakitaan ng matanda, maaaring sa panaginip lamang, pero parang totoong totoo. Nagdesisyon kaming umalis na po at titigil ang pagtatrabaho. Pero nang papaalis na kami, natagpuan namin si Kaloy sa pasilyo. Nakatulala, nanginginig. Narinig ko siyang magsalita. Huwag daw tayo maalis. Hindi pa daw tapos ang ritual. Nagimbal kaming lahat. Wala na kaming sinayang pang oras. Tumakbo kaming papalabas ng gusali. Hinila na namin itong kaibigan namin. Pero habang lumalapit kami sa pinto, bigla itong sumara. Para bang may puwersang hindi kami pinapayagang umalis. Sumigaw si Erning. Nang lingunin namin siya, nakatingin siya sa dulo ng pasilyo. Naroroon ng matanda, pero hindi na siyang ordinaryong babae pa. Ang katawan niya ay pumuputok ng itim na usok at ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumubula. Bumubuka din itong bunganga niya at masyadong napakalaki naman ito para sa isang tao. Kayong lahat ay akin. Sambit ng boses na nagmumula dito sa matanda. Nauna nang tumakbo si Mando. Sinundan namin siya. Pinasag ang bintana at nagpagulong-gulong kami palabas ng apartment. Hindi ko alam kung paano kami nakaligtas doon. Basta ang naalala pa namin ay ang matinding pagtakbo namin at ang pagkahingal. At ang pakiramdam ng isang malamig na aura na tila bang yumayakap sa amin at humihilang pabalik. Pagdating namin sa kanto ng aming lugar, doon lamang kaming nakahinga ng maluwag. Sinubukan naming magsumbong at humingi ng tulong dahil sa nangyari. Ibig naming balikan ang lugar. Ngunit nang marating namin ang natatandaan naming lugar kung saan itong nakatayong apartment, wala ito doon at isang guho at bakanting lote lamang ang naroroon. Hindi po namin alam kung paano nangyari, pero ang gusaling iyon na tinirhan namin ng ilang araw at pinagtrabahuhan ay tila bang naglaho na lamang na parang bula. Tila hindi itong umiiral at ni isa man sa mga kakilala namin ay walang nakapansin na may gusali daw doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung anong nilalang ang nakasalubong namin at anong uri itong matanda. Isa na po ang nasisigurado ko. Hindi po yung ordinaryong espiritu multo lamang. Tila ba isang nilalang na mas matanda at mas matagal na kumpara sa mga tao. Malakas, gutom, at napakasama. Kaya naman mga kaibigan, kung may mag-aalok sa inyo ng trabaho, lalo na't masyadong maganda ang alok na pasahod, magdalawang isip ka na. Huwag mo hayaang maisakripisyo ang buhay mo sa ngalan ng pera. Hanggang dito na lamang po ang lahat. Gumagalang, Berto. Isang gabing hindi kong kailanman makakalimutan ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Hindi po itong katang isip lamang, kundi isang pangungot na tunay ko pong naranasan. Isang gabing puno ng takot, pangamba, at isang hindi maipaliwanag na pagkakatakas namin mula sa isang nilalang na hindi dapat na umiiral sa ating mundo. Ako po si Makoy, 16 na taong gulang nung mangyari ito. Kasama ko po ang aking pinsan na si Angela, 17 taong gulang. Sa mga sandaling nagganap po ang bangungot sa aming buhay. Kaming dalawa po ay nagkasundong lumaya sa aming bahay sa Maynila. Dala ang sama ng loob at paghahanap ng kalayaan. Ika nga, noong mga panahong iyon ay uso ang pagre-rebelde sa mga kabataan. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Ngunit sa kakalakad namin, napadpad po kami sa isang lumang bayan sa Laguna, malapit sa lumang simbahan ng bayan. Doon po kami nagpalipas ng gabi. Walang kaalam-alam na mayroong isang nilalang ang nag-aabang sa amin. Sa amin pong paglalakad sa madilim na kalsada, Biyernes Santo po nito, ay napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid.
Wala ni isang mga tao ang nasa daan at medyo maambon. Isang sasakyan po ay walang dumaraan. Ang tanging naririnig lamang po namin ay ang aming mga yabag at ang mainang tulog ng kampana mula sa simbahan na nakapagtatakang bakit tumutunog sa gitna ng gabi. Siguro po ay pasado 10:00 na ng gabi nito at ang paligid po ay nababalot ng malamig at nakapangingilabot na simoy ng hangin. Habang kami po ay naglalakad, bigla na lamang naming naramdaman ang kakaibang lamig na tila bang gumagapang po sa aming mga balat. Napahinto po kami. Napansin namin ang aninong gumagalaw sa isang sulok ng simbahan. Akala namin noong muna, isa lamang po itong residente ng lugar na iyon. Ngunit nang ito'y lumingin sa amin, tumambad po ang isang tanawing hindi namin kailanman inasahan na makikita. Isang lalaking nakasuot ng lumang kasuotan ng isang tila paring Kastila. Puting abito. May lumang kursipiho sa leeg at may hawak na isang malaking rosaryo. Ngunit ang pinakamalaking dahilan ng aming sindak ay ang katotohanang wala itong ulo. Ang kanyang leeg ay waring may sariwang sugat na patuloy pong nagdurugo. At sa bawat hakupang nito patungo sa amin, isang malamig at nakakabinging alingaw-ngaw ng mga panalangin winiwika sa Latin ang aming naririnig. Hindi kaming makakilos. Si Angela po ay nakakabit na sa aking braso, nanginginig, nakapikit. Nais ko pong tumakbo ngunit tila nawala po ang lakas ng aking mga tuhod. Ang pugot na pari ay lumalapit sa amin at sa bawat hakbang nito, tila bang lumulutang ito sa lupa at tila bang napapatangay sa ihip ng hangin. Dali-dali po akong nakahawak sa kamay ni Angela at buong sikap na binawi ang lakas sa mga tuhod at hinila siyang papalayo. Tumakbo kaming patungo sa hindi namin malamang paroroonan ng napakabilis. Hindi alintana kung saan nga kaming patungo. Ngunit kahit saan man kaming mapunta, naroon at naroon po ang pugot na pari nakasunod sa amin. Bagamat marahan ang paglutang nito, tila bang hindi namin itong mailikaw. Dahan-dahan, ngunit nakakapagod po ang paghabol sa amin. Mula sa dilim ng mga eskinitang hanggang sa gilid ng lawa, ay nakikita namin siyang palagang nasa likod namin, hindi lumalayo. Sa isang lumang bahay na tila abandonado na, doon po kami pumasok at nagtago. Pinilit po naming huminga ng marahan. Pinakikiramdaman po kung naroroon na ba ang pari. Ngunit isang malamig na hangin lamang ang dumampi sa amin. Paglingon ko sa madilim na sulok ng bahay, naroroon muli ang paring Bukod. Nakataas ang kamay, hawak ang kanyang kusipio, at sa isang iglap, nagdilim ang aming paningin. Nagising po kami sa tapat ng simbahan, nakahandusay sa lupa, habang ang kampana po ay patuloy sa pagtunog. Wala na po ang pugot na pare, ngunit sa harap namin, may isang lumang lapida na tila bang bago lang isinulat ang aming mga pangalan. Subalit buhay po kami. Hindi namin alam kung panaginip lamang pa ang lahat o isa na itong babala. Hindi po namin hinintay na malaman pa kung ano talaga mangyayari. Tumakbo po kaming papalayo at mula noon, hindi na po kaming bumalik sa lugar na iyon. Napagdesisyon na namin na bumalik sa aming lugar. Katakot-takot na mga sermon ang inabot namin sa aming mga magulang. Pero mas mabuti na po yun kesa naman sa walang hanggang paghabol ng paring Bukod at sa walang hanggang pagdarasan nito sa Latin na maririnig po sa intenga. Hanggang ngayon, gabi-gabi po ay binabagabag po ako ng pangungot sa aking panaginip. Naririnig ko po ang kampana ng simbahan at ang boses ng isang nilalang na patuloy ng nagdarasal sa wikang Latin. At sa dilim ng aking silid, pakiramdam ko po ay naroroon ang pare, nagdarasal at nakataas sa mga kamay.